Philippine Coast, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang mag-anak sa Cagayan de Oro City nang matrap sa kanilang nasusunog na bahay. Natutulog ang mag-asawa at kanilang batang anak nang sumiklab ang sunog at mabilis na kumalat. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Pasado alas 11 kagabi nang makuhanan ng CCTV ang pagsiklab ng apoy sa isang bahay sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Halos 1 minuto lang ang lumipas, nagliyab na ang buong bahay. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakalabas ang nakatirang mag-asawa at kanilang anak na babae. Wala sila ko kaya tangkahan mo na susunod daw. Ilang magkalakan nilang balay kung kumukuha sila ng gabi na. Tinatangkahan nila. Tangkahan nila. Pero wala sila sa taas na tulog. Wala, di ara sa sulod. Hindi rin siya na may katrin nila sa kilid. Pero ang taas, dili na Adi naman sa taas ay gabok naman. Gabok na mga kahoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Lapasan Fire Station, bukod sa gawa sa light materials ang ibabaw na bahagi ng bahay, may mga nakaimbak ding tela dahil sastre ang padre di pamilya. Ilang taon na rin umanong walang linya ng kuryente ang natupok na bahay. Pag abot na mo sa area sir, ang balay sa fully engulfed na gid siya sa kalayo. Kay since gabi nahitabo, late gid ang call na na-receive na mo. Pagkatapos ng sunog, na-recover ng BFP malapit sa pinto ang labi ng 40 years old na ina, 60 years old na ama, at ang 13 years old nilang anak. Inaalam pa ng BFP ang posibleng sanhi ng sunog. Nagtanaw mi didto na amang gyapon sila atong makina nga di motor. So unsa ang ilahang source of electricity gyapon ato kay electricity driven man to na tong pagtahi since Taylor ang negosyo ani ni katong namatay, tailoring. And then number 2 ana is kanang luto since napon may nakita na LPG dito sa sulod. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Nagkarambola naman ang 8 sasakyan sa Aklan matapos mawalan umano ng preno ang truck na may kargang 300 sako ng asukal. Nahuli kamyan sa pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. Sa rear view camera, makikita ang aksidenteng nangyari sa Barangay Libertad, Navas, Aklan alas 6:20 kagabi. Maririnig muna ang ingay tila mula sa gulong ng isang sasakyan. At pakikita ang isang van na lumipat sa kabilang lane saka bumangga sa isa pang sasakyan. Pakikita rin ang pagbangga ng wing van o cargo truck sa likuran ng isa pang van. Dahilan para bumangga rin ito sa kasalubong na sasakyan. Ang truck naman tumagilid at tumama pa sa ilang sasakyan. Sa video namang ito, makikita ang damage sa mga sasakyang sangkot sa aksidente. 8 sasakyan ang nagkarambola sa aksidente. Damay din ang 2 nakapark na motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na sa palusog na bahagi ng kalsada na wala umano ng preno ang wing van truck na may kargang 300 sako ng asukal. Yung wing van, sir, tuloy-tuloy na bumaba hanggang sa tinusok sa likuran ng bahagi, sir, yung isa pang commuter van bago sa gumulong-gulong. 6 ang sugatan, kabilang ang pahinante ng truck. Halos 8 oras ring isinara ang bahagi ng kalsada dahil sa aksidente. Nakadetene ang driver ng truck sa Navas Police Station. Hinihingan namin siya ng pahayag. Sa kadamuon sa imo karga, dapat slow down ka eh. Hindi mo napakarira mo. Pero kung mo nakadamo imo karga, you should at least travel at a slow speed. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. For disposal o itatapon na, pero nabistong ibinebenta pa sa isang tindahan sa Taytay, Rizal ang mga expired na biskwit, chichirya at iba pang pagkain. Arestado ang may-ari na nakuha na ng
hanggang 3 milyong pisong halaga ng expired items. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video ng NBI, makikitang lantaran ang bentahan ng mga expired umanong consumer products sa Taytay, Rizal pagkaabot ng pera. Yan, nagbibilang na ng pera. Bilang na ng pera. Bayad na. Tara. Sumalakay ang mga ahente ng NBI Laguna at NBI Rizal. Sa NBI kami ha, NBI. Wala mo nang aalis ha, wala mo nang aalis. Inaresto ang mismong may-ari ng tindahan. Sa bisa ng search warrant, pinasok din ng mga operatiba ang kanyang warehouse at nabistong puno ito ng mga kahon ng biskwit, chichirya at iba pang pagkain na mga expired na umano lahat. 2 truck ang kailangan ng NBI para mahakot ang mga expired na consumer products na nagkakahalaga ng 2 to 3 million pesos. Ayon sa NBI, nagreklamo sa kanila ang isang kumpanya na ipinupusit daw ang kanilang mga produkto na dapat ay for disposal na. Ang mga produktong ito ito yung mga tinatawag na return to vendor. Pinulaut na ito sa mga malalaking grocery store dahil expired na or malapit na mag-expire. Buburahin nila yung expiration date at papalitan nila ng bagong expiration date. Gamit ng mga dinidikitan nila yung sticker o kaya nag-i-stamp sila ng bagong expiration date. Ayon sa NBI, ibinebenta mga expired products na bagsak presyo sa maliliit na tindahan sa Cavite, Rizal at Laguna. Malaking epekto nito sa kalusugan ng mga consumer, lalo yung mga bata na mga hihilig kumain nito. Kinukuha namin ang panig ng inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng plunder sa ombudsman sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati ang kanyang ama at kapatid ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay po yan sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa kumpanya ng mga go. Ang tugon ng senador sa pagtutok ni Salima Refran. Kahong-kahong dokumento ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman para yan sa reklamong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati laban sa ama at kapatid ng senador. Kaugnay ito sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito, tatay ito at kapatid. Git ni Trillanes, undercapitalized o kulang sa pampuhunan ng CLTG at Alfrego Builders, kaya nakipag-joint venture o nakisosyo sa mga kontratisang may AAA licenses tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo, yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa ring kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ang reklamong ito,
Una nang naihain noon sa Department of Justice, pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento. Panahong Justice Secretary pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. 1 taon na yun eh. Dadaan yan sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok 24 oras. Tuloy sa pangalampag ang iba't ibang grupo para wakasan ang korupsyon at bilisan ang pagpapanagot sa mga sangkot. Kabilang sa mga nagrally ang ilang magsasaka at health workers. Nakatutok si Bernadette Reyes. Winasak ng mga magsasaka at iba't ibang grupo ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos na hugis daga, na simbolo umano ng dumi at ganid ng mga tiwaling umangat-ngat sa pera ng taong bayan. Panawagan nila, wakasan ang korupsyon at pang-aapi. Bago dyan ay nagsunog din ang effigy ng Pangulo sa tapat ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Gayon din ni na Vice President Sara Duterte at US President Donald Trump. Nababagalan umano ang mga grupo sa pag-aksyon ng pamahalaan sa isyu ng korupsyon. Panagutin ang mga nangurakot, ang mga kurakot, no? Mandarambong sa kaba ng bayan. Yun namang ICI ay napaka non-transparent. Hindi natin alam kung ano nangyayari dyan. Kaya napakahalaga na patuloy na kumilos ang mamamayan dito sa kalsada. Patuloy na bantayan natin kung ano nangyayari. Bukod sa mga magsasaka, nakiisa rin sa kilos protesta ngayong araw ang iba't ibang mga sektor, kabilang na mga environmental advocate, maging mga health workers. Sa darating na November 30, mas malaki ang kilos protesta raw ang ikakasa ng iba't ibang grupo. Isimulan natin sa pagpapatulong ng lahat ng korap. Kailangan tayo magkaisa. Milyong-milyong Pilipino. Kulang na kulang at napakabagal na selective yung nangyayari ngayon na pagpapanagot eh. May nakakasuhan pero walang nakukulong. Pinayagan sila ng Manila Police District kahit walang permit, pero pakiusap sa kanila. Huwag sila magsunog ng effigy kasi meron tayong nilalabag na batas. Nakita naman natin very permissive tayo, pinapayagan natin sila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dedesisyonan na ng Justice Department sa loob ng 60 araw ang mga ebidensyang isinumite sa kanila kasunod ng preliminary investigation sa reklamo ng mga missing sabongero. Ang kampo naman ng negosyanteng si Atong Ang ay umaasang ibabalik pa ang reklamo sa PNP-CIDG para muling maimbestigahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa preliminary investigation na reklamo kaugnay ng mahigit 30 nawawalang sabongero, muling nagkaharap ang mga kaanak ng biktima at ilan sa mga respondents. 62 ang respondents sa reklamong multiple counts of murder, kidnapping, serious illegal detention at iba pa na kinabibilangan ng negosyanteng si Atong Ang. Wala siya doon kanina at nagpadala lamang ng abogado. Kanina inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na dedesisyonan na nila ang reklamo. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Merong 60 days ang DOJ para pag-aralan ang lahat ng ebidensya na isinumite sa kanila. Kung may sapat na ebidensya, isasampa ito sa korte. Umaasa ang abogado ni Ang na pagbibigyan ang kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para daw imbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences
submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. I believe that is alleged in their counter affidavit, and to answer that issue, we will address that in the resolution. Dumalo din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na kabilang sa mga respondents pero umaasang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na sa korte. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Kampante naman daw ang mga pamilya ng missing Sabongeros. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung justisya pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga na this time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglot. Ayon sa DOJ, nagpapatuloy naman daw ang investigasyon sa mga buto na nakuha sa Taal Lake, kung saan ayon sa whistleblower na si Patidongan, tinapon umano ang labi ng mga nawawalang sabongero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makakadagdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good news sa mga motorista. Isang RFID na lamang ang kailangan para sa lahat ng expressway sa Luzon. Ang proseso para riyan, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. NLEX, Skyway, Cavitex, Tiplex at Esitex. Dahil iba't ibang expressway ang meron sa Luzon, iba-iba rin ang gamit na Radio Frequency Identification Device o RFID. Kaya di maiwasan ng ilan na magkalituhan kung alin ang gagamitin sa partikular na daan. Pero ang problemang yan, may solusyon na sa inilunsad ngayong araw na One RFID. Ibig sabihin, pwedeng isang account na lang ang inyong lalagyan ng load tuwing daraan sa anumang expressway sa Luzon. Bunga ito ng kasunduan ng Metro Pacific Tollways at SMC Tollways Corporation, ang dalawang kumpanyang nagmamay-ari ng AutoSweep at EasyTrip RFID systems. Pinasinayaan ganina ni Pangulong Bongbong Marcos ang consolidation ng dalawang Tollways Corporation 8 taon mula nang hiniling ito ng gobyerno. It took us 8 years to get to this point. We are trying to emulate some of the systems that many of us who travel abroad have seen and take public transport have seen that will make things easier for our commuters. Marami sa ating ginagawa ngayon hindi kayang gawin ng pamahalaan lamang. Kaya't natin sinama at humingi ng tulong sa ating mga private sector partner. At masasabi ko naman, kapag tayo humihingi ng tulong sa kanila, hindi pa tayo hinihindian. Natagalan ng interconnection dahil sa ilang issue, pero sa huli ay naplansya rin. Para magamit ang One RFID system, kailangan lang magpakabit ng One RFID sticker. Magtungo lang sa mga RFID installation booths sa mga gas stations o malapit sa mga toll booths sa expressway. At iparehistro ang sasakyan sa One RFID system. Tatanggalin nila ang inyong lumang AutoSweep or EasyTrip RFID at papalitan ng mas bagong sticker na nasa loob ng windshield ikakabit. E paano kung may laman pa ang lumang RFID account? Pwede naman daw ilipat ang load sa bagong account. Optional o hindi raw sa pilitan ang paggamit ng One RFID. Kaya pwede pa rin gamitin ang mga lumang RFID accounts. Sina Edgar Hasmin at Ryan Son, ilan sa mga unang nagpakabit kanina ng One RFID sticker. Maganda na naging isa na lang, less hassle. Hindi ko na iisipin kung baka makalimutan ko na walang load yung isa tapos pumasok ako sa ibang express. Mahalaga yun kasi kumbaga isang card na lang siya, kumbaga hindi siya na magsi-separate at kumbaga yung perang ilalagay doon, mas na siya, kumbaga ang tawag doon, mas tipid na siya.
Layo ng gobyerno na magkaroon ng Single Electronic Payment System ang tollways, LRT, MRT at ang kinukumpletong subway, kagaya ng mga electronic payment system cards sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nangako si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg na bibilisan ang paglilitis sa mga kakasuhan kaugnay ng mga flood control project. Target nilang makapagbaba ng hatol 8 buwan matapos simulan ang hearing. At narito ang exclusive na panayam ni Joseph Moore. Ang mga panawagang panagutin ng mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects hindi lingid kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg at mga kasama niya sa Special Court. Sila ang lilitis at sisindensya sa mga makakasuhan sa anomalya. We can also do our share in making sure that there is accountability when it comes to people who are charged. Handaan niya silang tanggapin ang mga ihahaing kaso ng ombudsman. Hindi na nila kailangan bumuo ng special division na tututok lamang sa flood control cases dahil konti na lamang ang mga dinidinig nilang kaso. We're prepared for the deluge of cases. Kung kailangan may mananagot, pananagutin natin. But there's always due process. Pero dahil kasong graft lamang laban sa mga opisyal na may salary grade 27 ang dinidinig sa Sandigan Bayan, posibleng sa iba ihain ng kaso laban sa mga naireklamo na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Kabilang ang pinakamataas na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may salary grade 25. If they feel na wala talagang involved na persons na masasakop dito sa Sandigan Bayan, then that will be filed in the first or second level court depending on the charge. Tiyak namang Sandigan Bayan ang lilitis kung matuloy ang ilan pang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng Ombudsman na sina dating Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Panacan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28. Pag nagkataon, pangako ni Justice Econg bibilisan nila ang paglilitis. Isusumite na sa Korte Suprema ang mga bagong alituntunin para magkahatol na sa loob lamang ng 6 hanggang 8 buwan. Kabilang dyan ang hanggang 10 araw lamang na pagsasakdal at pre-trial, hanggang 4 na buwang paglilitis kabilang ang pagharap ng mga ebidensya at testigo at hanggang 2 buwan lamang para maisulat ang desisyon. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60. 60. Next year may makukulong na. Exactly. So by next year, we will have, I cannot assure you kung makulong, but we will have decisions. Basta nahuli. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, kung may panawagan ng publiko na isa-publiko o i-live stream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hinga ng permiso ito sa Korte Suprema. If that's the clamor, we will reiterate a request. And the beauty of continuous trial, because I have tried it several times when I was in the lower court, even media, even the public who sits, you would know whether the accused will be guilty or not. If the Supreme Court allows, of course, we are, because we're not hiding anything. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Di pa tapos ang 2025 pero tila best year na ito kay Rocco Nacino dahil sa sunod-sunod na blessings. At bukod sa mga project, malapit na rin siyang magka-baby number 2. Makichika kay Aubrey Carambel. Another blessing para kay Rocco Nacino ang second pregnancy ng misis na si Melissa Goying. Last month, inanunsyo ito ng Nacino fam in a cute video kasama ang soon-to-be kuya na si Izzy.
Going 6 months na raw si Melissa at excited na silang madagdagan ng pamilya sa pagdating ng kanilang new baby next year. Ia-announce raw nila ang gender bukas, kasabay ng birthday ni Melissa. Magiging busy rin bilang daddy. At ang birthday ko is March. Nagkataon, naging successful kami sa plano namin. March din si baby. Bukod sa excitement ng pagiging daddy again, looking forward na rin si Rocco sa kanyang movie and TV projects. Magiging busy raw siya ngayong last quarter of 2025. Sa November, ipalalabas ang docu-film na Lakambini, kung saan gaganap siya bilang si Andres Bonifacio. Honored si Rocco na gumanap bilang isang bayani sa pelikulang Talambuhay ng misis ni Andres na si Gregoria de Jesus. Very surreal. Tapos nakaka-realize lang din na kung paano talaga magmahal ng bansa. Kung paano maging heroic in your own way. Pero din sa pelikula na ito, pinapakita yung lakas ng babae din. Na noon pa, kayang-kaya ng mga babae maging patas sa mga lalaki. Sa December, may work din si Rocco during the Christmas season. At soon, balik acting sa telebisyon. Makikita ko na mga kapuso natin sa telebisyon ulit. Ayun, after ng stint ko sa Mami Dearest at sa Sangre, makikita niyo ulit ako sa TV. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.